Good evening. I am Daniel. And I'm Tracy and welcome to Bonfire Night. So, welcome po natin lahat ng mga Bonfire Night po natin na nakasubaybay ngayong gabi. So, at sa ating mga pastors, mga primary leaders, cell leaders, mga invites, and sa mga first-timer po natin, welcome po sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise and glory to God po sa napanood po nating Bonfire Things to Remember. So, weekly po yan i-remind sa atin. No? Saka yung Bonfire Things to Remember natin, applicable yan sa lahat ng mga gawain. Talagang nandun yung pagpo-focus natin dapat sa mga gawain natin even in online or mapa face-to-face. So, sa pagpapatuloy po nating gawain ngayon, so, nanyayahan namin na lahat ng nakapanood po ngayon sa ating Bonfire Night, talagang mag-focus po tayo at iwas tayo sa mga distractions, no? Talagang sa ilang minuto na to, ating ilan ito para sa ating gawain ngayong gabi. Amen to that. That's why let us be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams pamamagitan ng isang awitin. Looking through the lens of a love that never ends, how great it is. You came into my life and now everything is right, how great it is. I'm living my best life, 'cause I'm living for the Most High. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with walking through this life with the best on my side. How great it is. Always singing, always go your way, and it's never gonna change. How great it is. 'Cause I'm living my best life. 'Cause I'm living for the Most High. You are the way, the truth, and life. 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 Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with you. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give him all you got now. Come on, give him all your praise now.
Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Come on, give it all you got now. Come on, give it all your praise now. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Come on, give it all you got now. Come on, give it all your praise now. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Come on, give it all you got now. Come on, give it all your praise now. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. Maraming salamat po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa yung awitin ng napapuri natin sa ating Panginoon nakatulong po sa atin to ready our hearts and our minds sa mapapakinggan po nating message ngayong gabi. And we encourage yung bawat isa po na iwasan natin yung pagmumultitask. Ayan, so dapat wala tayo sa galaan. Ayan, paggawain, talagang focus po tayo. Talagang para mag-grasp natin yung kabuuan ng message na i-reveal sa atin ng Lord ngayong gabi through our bonfire speaker. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, part of multimedia team, School of Leaders 2 teacher, a professional, and one of the bonfire admin. Let's welcome Verna Lovenia. So, good evening po sa ating mga ka-bonfire. So, bago tayo mag-start, let us open in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. I pray, Panginoon, na kami po inyong samahan sa aming gawain, Panginoon. And ako, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon. Lukuban mo ako with your wisdom, your strength, Panginoon. And I pray sa lahat na makakarinig ng message for tonight, Panginoon, is ma-apply namin sa aming journey sa discipleship, Panginoon. I give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. So ayan, good evening po and welcome po sa ating lahat. So sa ating mga pastors, magandang gabi po sa inyo, yung ating mga primary leaders and yung mga disciples po na nanonood ngayon, and kung yung mga first time, so welcome po kayo dito sa ating gawain, dito sa ating live. So bago tayo mag-start, ayan, sino muna dito yung mga umattend ng Campus Revolution? Ayan, so kung umattend po kayo ng Campus Revolution, comment natin present. Ayan. Kasi kailangan hindi talaga natin na miss out na umattend ng ating mga conferences. Diba? Kasi ito yung ating fireplace. So kung hindi ka man umattend, so meron pa po tayong national conference. So yun yung mga dapat hindi natin minimiss out bilang mga disciples and leaders. So noong Campus Revolution, Campus Leaders Legacy natin itong last month, diba? Na-remind tayo about
revival. So dito, ito yung nagbigay ng impact talaga sa akin na ang revival, it is not just an event, it is a lifestyle. Ayan. So dito, na-mention din na we must keep our lamps burning and we must make sure na ito rin, yung ilaw din natin ay nakakaabot din sa iba. Kasi kapag ang fire po ay nagstay lang sa atin, it dies with us. And hindi naman natin yun gusto mangyari bilang mga ilaw sa mundong ito. Di ba tayo mga disciples, pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon bilang maging isang ilaw sa kapwa natin. Di ba? Lalo na sa mga kapwa natin kabataan. Di ba? Ang dami na pong nangyayari ngayon. May mga accidents, may mga teenagers na kaya na nilang pumatay ng kapwa nila kabataan. It's because siguro hindi sila naabot, 'di ba, ng word of God. So tayo kailangan talaga natin mag-double time, 'di ba, to help those people, 'di ba, sa yung mga kabataan pa around us na hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. So ito yung gusto kong i-follow up sa ating lahat ngayon dahil sa discipleship, we are not just keeping the light alive, we must multiply it. Amen? So dapat yung light, mag-start yan sa ating mga puso and it must flow to the people that God has entrusted to us. So hindi lang sapat na meron tayong apoy sa ating mga puso, kailangan din po natin itong ipasa, 'di ba? Para magpatuloy din yung apoy na ito sa ibang tao, lalo na po sa ating mga disciples. And nakita ko din doon sa message na napakinggan ko na kapag talaga tayo ay mga leader, 'di ba? Hindi lang tayo basta naglilingkod, but nagpaparami rin po tayo ng mga leaders. So, buksan natin yung ating mga Bibles sa Matthew 5:14-16. So, sabi diyan, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives it light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Amen. Ayan, so makita po natin sa verse na binasa natin na ating Panginoon, He calls us, 'di ba, na maging light din sa mundong ito, and we are meant to be seen and to bring glory to God. So, buksan din po natin yung ating mga Bible sa Matthew 25, verse 1-13. So, yan. Ito ay yung parable of the 10 virgins. Ayan. So, sa verse 1, "At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep." Ayan. So, hindi ko na po babasahin yung buong verse ng hanggang 13. Pero makita natin dito na yung wise virgins, they kept their lamps burning because they prepared with extra oil. Diba? So, both passages, makita natin na it shows that our light is not just for a moment, but it's meant to shine continually until Jesus comes. Kaya po ang nais ko pong ibahagi sa atin ngayong gabi is about light that lasts. So, sa discipleship, it's not enough that we start bright, diba? So, we must help others sustain their light too. Amen? Diba? So, as leaders, diba, hindi lang tayo dapat na nagpapatuloy na hindi lang tayo basta nag-start na maliwanag, pero kailangan i-sustain din natin yung light na meron tayo. So as leaders, we're not only keeping our own lamp burning, we're training others to have oil for their journey so the light of the gospel keeps spreading. So how can we be a disciple maker whose light lasts? So, point number 1, ang nais ko pong ibahagi sa ating lahat is we must stay in the source to stay the course. Ayan. So, sabi din sa Matthew 25, di ba, pinakita dito na naging wise yung mga virgins in keeping extra oil. And ito ay nire-represent yung intimacy talaga sa ating Panginoon and readiness
for His work. And ganun din sa Matthew 5 verse 14 to 16, makita natin na sinabi dito, we are the light of the world. And ang light na tinutukoy dito ay nanggagaling din talaga sa ating Panginoon. So, in discipleship, ang first responsibility po talaga natin is not just to make people participate or become members of our cell groups, 'di ba? Or mapa-attend sila ng ating mga simbahay, 'di ba? But our goal is yung mga members natin maging mga disciples sila, magkaroon sila ng intimate relationship talaga sa ating Panginoon. And nakita ko dito, for us to have a light that lasts, 'di ba? We must stay in the source, 'di ba? And that is the Lord Jesus Christ. So we must stay connected to the vine, 'di ba? Which makes our fruit last in the lives of our disciples. Dahil kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon, 'di ba? Mawawala yung ilaw natin, yung ningning natin, and yung ating mga dinidisciple, 'di ba? So sometimes we must observe ourselves. Amen. 'Di ba? Kailangan nating observe yung mga sarili natin na baka kaya minsan nawawala na yung ating compassion, yung passion natin, or umiiksi na yung pasensya natin sa pagdi-disciple kasi hindi na tayo connected sa ating source of light, 'di ba? Baka hindi na tayo connected sa sa discipleship or sa vision natin. So, kailangan mapanatili natin yung connection natin sa ating Panginoon. Kasi minsan kapag tayo po ay disconnected sa ating Panginoon, ma-observe natin sa ating mga sarili na parang madali tayong sumuko agad kahit hindi pa natin nasisimulan yung isang bagay. Amen? 'Di ba? Kung kunwari nawala yung cell group mo, 'di ba? Tapos pinagawin ka ulit ng iyong leader, pinagsa-start over ka pero may mga negative na nagka-cloud sa iyong isipan. It's because we are not connected, 'di ba, to the source of light anymore. So we must, sabi ko nga dun sa first point natin, we must stay in the source to stay the course of discipleship. Dahil napapansin po natin na marami po ang nagsisimula na matibay, marami po ang nagsisimula na maapoy, marami ang nagsisimula na masipag, pero later on, nawawala din yung apoy nila dahil kumbaga nadi-disconnect din sa ating Panginoon. And we must never be complacent about our relationship talaga sa ating Lord. If we want to have a light that lasts, we must always stay connected, 'di ba, sa ating source. So, tayo mismo bilang mga leader or disciples, or specifically sa mga leaders, madadamay ang mga disciple natin kapag hindi na tayo nag-aalab from the inside. Diba? Kaya ang nangyayari, nagiging stagnant tayo sa ating mga cell groups, or hindi na tayo naglalaan ng time to win more people dahil hindi tayo connected talaga sa ating Panginoon. So, again, we must stay in the source to stay the course of discipleship. So, tayong mga leaders, we must lead, 'di ba, from the overflow, not from emptiness. Amen? Yung init natin sa ating Panginoon, yun dapat ang makahawa sa mga taong inaalagaan po natin, 'di ba? So, if we are disconnected now sa ating Panginoon, this is the time to get connected to God again. To have our connection with God and stay in the source, Jesus Christ. So, kailangan natin, lalo na ngayon po, alam ko may mga different battles tayo every day, and staying in the presence of the Lord Jesus Christ not only helps us na maglast yung light na meron po tayo, but it also helps us na magkaroon din ng hope sa ating buhay every day, and ito rin yung nagpo-fuel ng mga puso natin to win more souls and make disciples. Amen? So, dapat ang cell group natin is a place of spiritual overflow. Diba? Hindi lang siya basta routine na kumbaga 2 years na kayo or 5 years na kayo magkakasama sa cell group, but there is no growth. Diba? So dito sa ginagawa po natin sa vision, sa discipleship, sa ating mga cell groups, we aim for our people to level up because we are not maintaining members. Diba? We are praying na sila din mismo, they will excel as leaders. Diba?
kakatapos lang nung prayer cluster natin, and makita natin na maraming mga disciples and leaders talaga yung nag-participate, di ba? Maraming mga na-OVE, and hindi natin ito dapat i-waste, di ba? Na talagang i-lead natin sila sa ating life class. And makita natin, di ba, sabi ko nga dyan sa point number 1, we must stay in the source to stay the course, because for example, para tayong mga cellphone na kahit gaano kaganda o kabago ito, kapag hindi ito nasaksak sa charger, di ba, maubusan din yun ng battery. Ganon din tayong mga disciples, di ba? Kahit gaano pa karami yung ministry natin, yung cell group natin, yung mga hinahawakan natin, kapag hindi po tayo konektado sa ating Panginoon, 'di ba? Kay Lord Jesus Christ, 'di ba? Sa pamamagitan ng panalangin, 'di ba, na sa salita ng Diyos, mapapagod at mauupos din po tayo. 'Di ba? So kaya minsan nakakaramdam tayo ng pagod kasi hindi na tayo connected in prayer sa ating Panginoon, hindi na tayo connected sa kanyang mga salita. 'Di ba? So, kailangan din natin i-discipline yung ating mga sarili for us to have that condition that we are staying in connection sa ating Panginoon. We must have discipline talaga sa ating mga sarili. Alam nyo, every day is a battle talaga, 'di ba? Pagising mo pa lang, battle na agad kung tayo ba ay magpipray, kung tayo ba ay magbabasa ng ating mga Bibles. For example, you have all the vacant time or spare time in the morning, pero hindi tayo nagbabasa ng ating mga Bible. Hindi talaga tayo naging productive. And magaan din talaga sa feeling kapag nasisimula natin yung araw natin na nagbabasa tayo ng ating mga Biblia, di ba, nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon, nako-correct tayo through His words. That's why we must not neglect it. And ito talaga yung bagay na makakapagpastay ng connection natin sa ating Panginoon. So kung ang leader ay laging nakakonekta sa source, mas magiging malakas tayo para magturo, mag-encourage, and mag-train din ng mga disciples natin for them to become leaders. Amen? Kasi mahirap po mag-lead ng mga tao, mahirap mag-encourage ng mga tao kung tayo mismo hindi naman tayo connected sa ating Panginoon. Di ba? Ano yung masasabi natin sa ating mga disciples kung di naman tayo connected sa ating Panginoon? Di ba? Because if we are not connected to God, then kanino po tayo connected? Di ba? Baka connected ka dyan sa kachat mo. Di ba? Pero hindi ka na connected sa ating Panginoon. Baka connected ka na dyan sa mga gadgets mo, di ba? Parang hindi ka na makausap ng maayos, di ba? Talagang nag-ML na lang, o kaya kumikembot-kembot na lang dyan sa TikTok, mga ganyan, di ba? Hindi na tayo connected sa ating Panginoon. So, may mali sa ating mga priorities. Baka mamaya, ang pangarap mo na pala ay maging isang vlogger, pero na-set aside mo na yung discipleship. So, kailangan, balance pa rin. Di ba? Sabi nga sa Bible, blessed are the balance. Di ba? So, kung gusto talaga natin na may career tayong gustong i-achieve, kailangan hindi natin nasa-set aside yung connection natin sa ating Panginoon. Amen? So, kailangan nandun talaga yung connection natin sa ating Panginoon. Dahil kung hindi na tayo connected sa ating Panginoon, makita natin na isa-isang nang di-disconnect sa atin yung ating mga members, yung ating mga leaders, di ba, yung mga wini-win natin. So, this is a reminder talaga na we must stay in the source for us to stay dun sa course natin of discipleship. Amen? So second, for us to have a light that lasts, we must feel each day or fade away. So pili ka doon, di ba? So gusto mo bang mag-fade away na lang, or you must choose to fill yourself each day with yung oil talaga na nanggaling sa ating Panginoon. So makita natin yung ginawa ng mga foolish virgins, di ba? They ran out of oil because anong ginawa nila? They did not refill. So, ito naman, they represent leaders and disciples who neglect yung kanilang daily intimacy with God. And in Matthew 5, dun sa binasa ko kanina, sabi dun ng ating Panginoon is that we must not hide our light. But if we neglect yung daily feeling natin, di ba, our light will dim. Tayo din po ay sooner or later, mauupos din po yung apoy, yung ilaw na meron tayo. And as disciple maker, di ba, who doesn't refill, we will run dry. Diba? So, ganun din yung ating mga disciples. So, kung hindi natin nire-refill
yung ating mga sarili, we are like the foolish virgins who will run out of oil. Ganon din yung mangyayari sa atin, di ba? We will run dry, our disciples will run dry. Kaya minsan may magulat ka na lang, may nagpapaalam, di ba? Ang tanong din, naalagaan ba natin sila? Amen? So, ang kailangan natin is we must have a daily prayer, di ba? We must have the Word of God. We must have an intimate and genuine, pure worship to God, di ba? Dahil ito is not just for growth, but it will also model consistency to those we lead. Amen? We cannot teach what we don't have. So, mahirap mag-encourage ng mga disciples natin if tayo mismo, hindi po tayo nagpipray, hindi tayo nagbubukas ng ating mga Biblia, hindi tayo nag-offer ng genuine worship sa ating Panginoon. 'Di ba? So, ngayon po ay month of August na. So, kamusta po yung ating prayer life? 'Di ba? So, kamusta na po yung ating devotional life and yung vision board ba natin, ilan na yung na-checkan natin doon? 'Di ba? So, makita po natin na our source of fire and light is Jesus Christ. So, if we are okay with leading people, but we are not reading our Bibles, it means we have a callous heart already. 'Di ba? So, sabi ko nga sa second point, feel each day or fade away, 'di ba? Kasi kung hindi mo i-refill yung sarili mo, 'di ba, sa ating Panginoon, hindi natin i-fill yung mga sarili natin ng word of God, ng prayer, 'di ba, ng worship, tayo talaga ay mag-fade away ka talaga. 'Di ba? Mawawala ka na lang ng dahan-dahan nang hindi mo rin namamalayan. Kaya nga kahit na sa kagaya ko na na rin, kumbaga medyo matagal na rin sa discipleship, bilang leader, bilang primary, hindi ko rin hinahayaan yung sarili ko na maging kampante, na hindi gawin yung mga basics. Kasi alam ko, ito talaga yung makaka-help sa akin na mag-sustain sa leadership. And napaka-blessed naman kasi talagang dito sa church, intentional talaga, 'di ba? So lahat ng 'yan is hindi lang para makita na ginagawa namin ito, kundi ito talaga yung tumutulong, lalo na sa mga nasa ministry. Mahalaga talaga na tayo po ay nagbabasa ng ating mga Bible, tayo po ay nagpipray. Dahil ito yung tumutulong sa atin na mas mahalin pa natin yung ginagawa natin. Amen? And ang pinaka-main goal naman nating lahat is to glorify the Lord Jesus Christ. So kung hindi po tayo nagre-refill araw-araw, mapuputol po yung ating apoy. Amen? 'Di ba? Pero kung tayo ay puno, 'di ba? Mapupuno rin yung ating mga dinidisciple. So kapag nakita natin or nakita ng inyong mga disciples na meron talaga tayong consistency sa prayer, 'di ba, sa devotion, matututo din silang gawin yung mga bagay na 'yon. So alam ko masarap sa pakiramdam kapag yung mga nawin natin, 'di ba? Natuto na sila magbasa ng kanilang mga Biblia. Meron na silang mga kasama mag-pray sa morning prayer, 'di ba? So mismo sila nag-encourage din ng mga kapwa na magsimula or simulan yung araw in prayer. Amen? So, yung pinapakita po dapat natin talaga sa ating mga sinasakupan, tayong mga cell group leaders or kahit tayong mga disciples is we must develop a culture of discipline. So, in every tribes, di ba, tribes na yung mga tawag sa mga net natin ngayon, we must develop a culture of discipline. Dahil ito talaga yung makakatulong sa atin na mas mag-grow pa, mas tumatag pa ang isang tribe, 'di ba? Yung isang net na panatilihin talaga yung quality and i-maintain na magkaroon talaga ng genuine relationship sa ating Panginoon. So, we must model talaga sa ating mga sinasakupan na we have a habit na magbasa ng ating Bible, mag-pray every day na hindi talaga natin yung kinakaligtaan. And for example, di ba, isipin natin kung tayo po ay maglalakbay sa isang malayong lugar and wala dong gas station at hindi ka magre-refuel araw-araw, tiyak mauubusan ka ng gasolina. Di ba, ganun din sa buhay Kristiyano, buhay disciple, di ba? Kung hindi tayo nagbabasa ng ating mga Bibles, nananalangin araw-araw, mauubos po talaga ang ating spiritual strength. Amen? 'Di ba? So, madali and magaan para sa ating pastor or sa ating mga leaders kapag tinutulungan din natin yung ating mga sarili na tayo mismo yung nag-fill
para hindi tayo matuyo din yung ating spiritual life, diba? So, we fill our lives with Word of God, with prayer, and hindi talaga natin to minimiss out na, kumbaga, hindi porket, kumbaga, matagal na tayo sa church, hindi na tayo nagbubukas ng ating mga Bible, diba? So, kailangan i-maintain natin na hindi tayo nagiging complacent and tayo ay nagiging consistent sa ating quiet time and we study the Word of God. So kung kaya natin manood ng mga series, di ba, yung mga napapanood natin sa Netflix or kung ano man yung mga sinusundan natin, di ba, Batang Quiapo, mga ganyan. So dapat, ganun din yung intimacy natin sa pagbabasa, yung consistency natin sa pagbabasa ng ating mga Bible. So, kapag naturo natin ito sa ating mga tao, alam natin na hindi sila talaga mag-fade away, di ba? So, they fill each day ng kanilang buhay with everything na alam natin na makaka-benefit sa ating spiritual life. So, if we want to have a light that lasts, we must be consistent with our quiet time. We feed ourselves daily with the Word of God, with prayer, with worship. And ito talaga po yung nakakapagbigay ng peace sa atin. 'Di ba? So baka mamaya mainitin na po yung ulo natin, maiksi na yung pasensya natin, baka kasi hindi natin nagbubukas ng ating mga Biblia. Nakakahaba po talaga ng pasensya ang pagbabasa ng ating mga Bible. And naliless din yung pagpatol natin with yung mga issues sa paligid natin or hindi na natin mini-major yung mga issues sa mundo, 'di ba? So ang major na sa atin is paano ba ako makakawin? And paano ba ako, kumbaga, makakabuo ng aking cell group or matutulungan ko yung aking leader, 'di ba? Yun na yung mindset natin ngayon. So sa atin, and nakita ko din doon kapag ang mga disciples natin, they feed themselves daily with God's Word, with prayer. Kapag meron silang mga problema, sila na yung nagmamanage sa kanilang mga sarili. Diba? So, hindi na parang palaging lapit ng lapit kay leader, na parang minor problem, magsabi agad kay leader, iiyak na. Pero okay lang naman yun sa una. Pero kung kunyari, matagal na siya sa cell group or leader na siya, disciple na siya, diba? We need to have, self-management, self-correction, and makita rin natin yung progress din sa ating mga sarili. Kasi ako before, nag-start talaga ako nung nagsi-cell group pa lang ako nung nasa under kami ni Ate Del. Maya-maya talaga akong nakikipag-usap kay Ate Del eh. Yung parang mga problems ko in life or yung mga kahit minor lang, lagi ako nag-open sa kanya. Pero habang tumatagal, nakikita ko rin yung sarili ko na nag-mature spiritually. Dahil yun nga yung nagagawa sa atin kapag tayo ay lumalalim sa salita ng ating Panginoon, di ba? Yung yung position natin, yung title natin, or anuman, gaano man kadami yung ginagawa mo sa church. If we are not opening our Bibles, everything has no sense. Diba? So kahit na, kunwari, si Ace, member siya ng worship team, member siya ng multimedia team, teacher pa siya, or madami pa siyang ginagawa sa church, 'di ba? So kung hindi siya nagbabasa ng kanyang Bible, sooner or later mag-fade away si Ace, 'di ba? Manghihina talaga siya. Pero buti na lang si Ace consistent siya sa pagbabasa ng kanyang Bible, kaya talagang nasusustain din yung service niya sa ating Panginoon. Kaya hawakan natin ang ating mga puso at tayo po ay mag-pray talaga sa ating Panginoon na, Lord, kung nagiging kampante po ako po ay humihingi ng kapatawaran. Kung mas inuuna ko pa pong buksan ng aking TikTok at pangalagaan yung aming streak kesa magbasa ng Bible. Diba? Manghingi talaga tayo ng tawad sa ating Panginoon. Diba? So, mahalaga na simulan natin yung araw natin with positivity, with the presence of God, and 100% it will help us na masustain sa leadership. Diba? So makita nyo yung mga speaker dito na diba, parang we share God's word, pero yung mga leaders din ninyo, may mga struggle din yan every day. But what
helps us sustain in discipleship, in leadership, in winning people, in managing people. Although we have priorities outside, merong, syempre may mga work, di ba? Iba dito, teacher, lalo na pag opening ng class, sobrang busy. But still, makita natin, they can manage to still be present sa lahat and wala talagang napapabayaan. Diba? So, yun yung mga makita natin na minsan, hindi mo na pala napapansin, ang dami mo na palang nagagawa, pero you do it out of love, kaya hindi ka nauubos. So, third point po na nais kong ibahagi is, if we want to have a light that lasts, you must share the flame to spread His name. Amen? So, sa Matthew 5, diba, kinakuman tayo dito na, let your light shine before others. So, makita natin na kailangan talaga nating i-share yung apoy na meron tayo para mas mabilis kumalat, 'di ba? Mas mabilis na spread yung apoy, yung word of God sa mga tao sa paligid natin. Amen. And paano natin to gagawin? That's why we are blessed. We are here sa discipleship because discipleship helps us to spread the gospel faster because of the people that we are discipling and yung mga tao talaga na wini-win pa natin and sooner or later na mold sila as leaders and disciples. And sa Matthew 28, alam natin lahat yan, di ba? Matthew 28:19 to 20, turuan tayo nito na we must make disciples of all nations. So meaning, yung light po natin, it must be multiplied. And discipleship is about reproducing the fire in others. Amen? So we pass the flame. Paano natin pinapasa yung apoy? We pass the flame by mentoring, by training, and walking with our disciples until they lead others. Amen? So, hindi natatapos dapat sa atin yung apoy. Dapat talaga natin itong ipasa sa susunod na henerasyon. Diba? So, we must leave a legacy na makita natin na it has an impact to the future generations. Kaya mahalaga, we train our people, we give time to help them learn and develop a heart of leadership. Diba? Yung puso na sila ay magkaroon ng passion talaga to lead people. And kapag na-train na natin yung ating mga disciples na mag-lead, ganun din yung gagawin nila dun sa mga alagaan nila. And dun talaga mas spread, share yung flame and it will help to spread His name. Amen? And makita natin sa ating mga cell groups, we must encourage our disciples na sila mismo mag-build din ng kanilang mga cell groups. And habang ginagawa nila yun, na andun tayo to mentor them sa process na yon. So, kailangan turuan natin yung ating mga disciple to share their testimony, diba? And anchored ito ng ginagawa natin, paano natin to i-share, is through one verse evangelism so that they can also help people accept the Lord Jesus Christ in their hearts and they can lead others to Jesus confidently. So, makita natin na para tayong mga, for example, tayo isang kandila, di ba? Kapag ginamit ito para sindihan ng ibang kandila. Di ba hindi yun nawawalan ng apoy? Mas dumadami din ang liwanag. So ganun din kapag tinuturo po natin sa ibang tao ang gospel at tinutulungan natin sila maging mga disciples, mas dadami ang liwanag sa ating mundo. So sa ating mga cell groups, dapat po talaga natin turuan ang bawat members natin na mas mag-invite, mag-share ng kanilang faith gamit yung Romans 6:23, and kapag lahat po talaga ay nagliliwanag, hindi lang isang tao ang gagawa nun, 'di ba? Para sa glory ng ating Panginoon. Kumbaga buong tribe nyo na ang magbabahagi ng Romans 6:23. Ayan, so paano tayong mga disciple maker maglast yung ating light? So sa first point, stay in the source to stay the course. So second is feel each day or fade away, and share the flame to spread His name. Ayan. So sa ating conclusion po, revival becomes lasting when it multiplies. Let's stay connected to the source,
keep our oil full daily and pass the flame on to those we disciple. That's how we build a light that lasts, a light not only survives but spreads campus to community and from one generation to the next. Amen. So makita po natin na kapag ang apoy ay inangatan at ipinasa, hindi talaga ito mamamatay. Ito ay mas lalong lalakas at lalawak. So baka ngayong gabi po, meron pong ilan sa atin na nauupos na po yung ating mga ilaw. Baka meron din po dito na dati nag-aapoy pero parang usok na lang ang natira sa kanyang puso ngayon. So hindi pa huli ang lahat para muling umapoy, di ba, para sa ating Panginoon. Because we know that the same God who lit the flame in us before can fill you again today. At higit pa doon, pwede ka pa niyang gamitin para magsindi din ng iba. So for those whose light is dim, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, fill my lamp again. And for those din na mga tao na who are burning but not sharing, hingin natin sa ating Panginoon yung magkaroon tayo ng courage, ng tapang na magpasa din ng ilaw sa ibang tao. And for leaders and disciplers, ipanalangin po natin na hindi lang po tayo ang magliwanag, kundi ang buong generation natin. So kung gusto po natin maging ilaw na hindi lamang pansamantala, kundi ilaw na nagpapatuloy at nagpaparami, lumapit po tayo at hayaan natin ng ating Panginoon na punuin tayo ng kanyang langis. So sige po, let us close in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord, sa reminder mo sa amin, Panginoon, na dapat po ang apoy, ang ilaw na meron kami, Panginoon, ay hindi po parang usok lang or hindi po malapit na maubos, Panginoon. We pray you, Panginoon, for a light that lasts so we can help the next generation, Panginoon, to receive, Panginoon, your transformation, your presence, your light in their hearts as well, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat na nakakinig sa message ngayong gabi, Panginoon, and declare blessing, fruitfulness, breakthrough, and victory, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, salamat po and God bless po sa inyong lahat. The weight of heaven is in this place, and we're here to seek your face. So Holy Spirit, have your way and move again. My heart, it longs for you. So do what you want to do, 'cause Lord, I am here for you. So move again, yeah. With hands raised high, I'm ready now. Fill me once again, Lord, I desire your holy fire to burn in me.
In your presence, there's abundance. Things are growing, and I am flourishing. There is blessing running over. The weight of heaven is falling in this place. My cup it runs over now as you release your power in me. Lord, I believe in you. I have all I need. Yeah. Here in your presence, Lord, my heart is full of joy and peace. I'm free indeed. In you I have all I need. With hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. Hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. My cup it runs over now as you release your power in me. Lord, I believe in you. I have all I need. Oh, here in your presence, here in your presence, Lord, my heart is full of joy and peace. I'm free indeed. In you I have all I need. In you I have all I need. In you I have all I need. So maraming salamat po kay Verna Lovenia sa paghahatid ng message ngayong gabi. And dawa, marami po tayo natutunan ngayon, no? Talagang sa mga lessons na ating kuha ngayong gabi, talagang wag nating sarilinin. Amen to that. That's why we encourage everyone na patuloy nyo pong i-post sa inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using This these hashtags.
So maraming salamat po sa lahat ng mga ka-bonfire night natin na nanatili hanggang wakas ng ating gawain. So keep up that good habit po no, na sa lahat ng ating mga gawain, na sentro ang ating Panginoon. So wag nating hayaan na simula o hanggang gitna lang tayo. Talagang dapat nandun tayo from start to finish kasi yung blessing nandun hanggang sa dulo no, ng ating mga gawain. So we encourage po yung bawat isa na mga ka-bonfire night natin nakasubaybay. So kung di pa po tayo nakafollow sa ating mga social media accounts, so we encourage yung bawat isa na i-follow at i-support po natin yung ating mga social media accounts. Nandiyan po yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. So sa mga social media accounts na po ito, wag po tayong papahuli, no? So dapat mas updated tayo sa mga posts sa CGS Philippines, no? So kung may mga fina-follow man tayong mga vloggers o influencers, dapat mas pina-follow natin, mas sinusupport natin yung ating online platform. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So, andun pa lang na Sabado pa lang no po na nirarally na natin ang ating invitation at i-invite na natin ang ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay makasama natin sa pagpupuri at makarinig ng message na ihahatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.